At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto ay full chapter tayo ni 1116. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa mga kaguluhan at reaction ng mga tao. At ang sabi nga nila dito, na ang ibig sabihin ba nito ni Dr. Vegapunk na yung mga sandata na kayang palubugin yung buong mundo ay nandiyan lang sa kung saan. At ang tanong pa nila dito na paano mangyayari na yung gera 800 years ago ay magpapatuloy pa rin yung mga participant niyan wala na, patay na eh. At saka isa pa, bakit sila nakikipag-wage ng war o bakit sila nakikipag-gera ng patago? So ibig sabihin, bakit sila lang yung nakakaalam niyan? At so dito habang nagpapanik o medyo nagkakagulo itong mga tao ay sa kabilang banda naman itong si Imo Sama ay pinagmamasdan na nga itong litrato na to. So dito hindi pa tukoy kung sino itong babae na parang kahawig nga dyan ni Vivi. But then ay after nga nito dito sa kabilang banda sa may Alabasta ay itong sila Igaram ay napapayak na nga dahil sa pagtingin niya nga dito sa missing posters na ito ni Vivi. So nag-aalala itong si Igaram dyan kay Vivi habang ito namang sila Pel, itong sila Chaka, nakikinig sila ng tahimik lang dyan sa mga sinasabi o sa mga ni-reveal ni Dr. Vegapunk. At then ay after nyan ay talo naman dito yan sa side nila Edison at saka neto ni Stacy. Dahil dito ay sinasabihan na nga ni Edison etong si Stacy na baka may dumating pa na 5 elder dyan kaya dali-dali dapat umalis na kagad dyan si Stacy. Pero eto nga sagot si Stacy at ang sabi niya nga dito kay Edison na kung okay lang ba palayain niya na etong si Kaku kasi ayaw niya raw na mag-suffer o mahirapan pa nga etong si Kaku dyan. But then eto nga napasagot tuloy si Edison, sabi niya nga dyan na humihingi siya ng tawa dito kay Stacy kasi hindi niya alam na kaibigan niya pala etong sila Kaku. So napahirapan pa raw ni Edison tuloy etong puso dyan ni Stacy. At ang tuloy niya pa nga na etong si Stacy alam niya na nahihirapan siya both sides dyan sa side ng mga Marines at saka dito sa side nila Dr. Vegapunk, pero niligtas pa nga rin siya nito ni Stacy. At dahil nga raw sa inner conflict na nangyayari dito kay Stacy ay eto nga raw yung patunay na talagang tao etong si Stacy, sabi niyang ganyan. At then ay dito sabi ngayon ni Edison kay Stacy na sige gawin niya kung ano yung gusto niya at mabuhay lang, maging malaya etong si Stacy, sabi ganyan ni Edison. So dito ay medyo napapaluha na etong si Stacy at sabi niya nga dyan yes sir, sabi niyang ganyan. So dito parang nakakalungkot yung sa side ni Stacy, pero eto nga ay sa pagpapatuloy ngayon nito ni Dr. Vegapunk ang sabi niya nga dyan na meron siyang gustong i-confess. At ngayon ang tuloy ni Dr. Vegapunk na ang pangarap niya nga ay mabigyan yung sangkatauhan ng abundant life. At dahil dito ay nagawa niya nga raw tuloy etong si Mother Flame. So itong undying flame ng araw na to, nainiwala si Dr. Vegapunk na darating yung panahon o balang araw ay matutulungan niya yung sangkatauhan at mabibigyan nito yung sangkatauhan ng abundant life. Pero sa kasamaang palad ay yung fragments nga raw neto ni Mother Flame ay nanakaw sa kanya. At 2 weeks ago pagkatapos manakaw itong fragments ni Mother Flame ay dito na nga raw may na-observe ito sila Dr. Vegapunk. At ito nga yung biglang may bumalot nga raw na napakalakas na liwanag dyan kay Lulusha Kingdom. At din pagkatapos nito ay dito na nga raw niya nabalitaan yung biglang pagkawala ng isang buong nation. At di nagtagal ay dito na nga raw na-record yung mga sinabi ni Dr. Vegapunk na mga malalakas na bagyo o mga malalakas na earthquakes na naganap sa buong mundo. So yun pala yung nangyari na pagkatapos i-destroy ni Imo Sama itong Lulusha Kingdom sa paggamit niya nga ng isang kung anumang sandata yan ay dito na nagsimula yung mga earthquakes at yung sa pagtaas na nung sea level. So ibig sabihin itong si Imo Sama yung may kagagawan yan. At tuloy pa ngayon ito ni Dr. Vegapunk na sigurado siya na etong Mother Flame lang yung may kakayanan para mag-supply ng ganitong karami o gantong kalakas na energy. At di kalaunan ay eto nga raw yung naging sanhi ng mga
trahedyang nangyari ngayon. So kaya nga dahil dito ay humihingi raw talaga ng tawad ng paumanhin etong si Dr. Vegapunk dahil naging accessory nga raw siya sa naging mass murder na nangyari nga dyan sa Lelouch Kingdom. So di inaakala o di inaasahan ni Dr. Vegapunk na itong kanyang imbensyon na balak niyang gamitin sa kabutihan ay biglang ginamit ngayon sa kasamaan. At then ay after nito ay dito na nga nagkaroon ng mga iba't ibang reaksyon. So ito si King Elizabelo, dali-dali sabi niya nga natignan nga kung totoo yung nangyari na talagang wala ba o wala na yung Lelouch Kingdom. So wala pang alam dyan. Etong sila King Elizabelo, habang sa kabilang banda etong si Crocodile ay ganun din, kinig-kinig lang siya, seryoso, tahimik siya dyan sa mga pinagsasabi ni Dr. Vegapunk. But then ay tuloy pa ngayon neto ni Dr. Vegapunk na hindi niya raw talaga alam kung ano yung motibo kung bakit ginawa yung bagay na yun sa Lelouch Kingdom. Pero nagpapatunay nga lang daw to na tama yung kanyang theory na posible na yung nangyaring pagpapalubog sa buong mundo dati ay man-made nga raw yan. At then ay dito na nga nabanggit ni Dr. Vegapunk ngayon na dati ay meron nga raw na 3 great weapons na kung tawagin ay mga ancient weapons. At etong mga ancient weapons na to, etong si Joy Boy gusto raw siguraduhin na may ipapasa to sa mga next generations pa. So kaya nga dito ay napapaisip itong si Dr. Vegapunk, di niya nga raw masabi tuloy ngayon dyan kung sino yung just o sino yung evil sa magkabilang panig. So dyan sa panig ba ni Joy Boy o dun sa panig ng mga world government na yung 20 kingdoms na nagsama-sama dati. Kasi ang tanong nga nito ni Dr. Vegapunk, di ba sapat na yung mapalubog yung buong mundo dati? So bakit gusto pa ni Joy Boy na maipasa yung ancient weapons na yun sa ibang mga generations pa, para saan? So dito sabi nga ni Dr. Vegapunk na napakarami talagang mystery pa patungkol dyan sa Void Century. Pero may isang grupo yung nakakaalam ng lahat ng yan. At eto nga ay walang iba kundi etong si Goldie Roger at pati na rin etong mga kasamahan niya. Pero kahit nga raw alam ng mga to nila Goldie Roger kung ano talaga yung nangyari sa Void Century ay wala silang ginawa. So kaya nga dahil dito ay ngayon nagulat itong mga tao, sabi nila bakit ganun isang pirata alam kung ano talaga yung nangyari sa Void Century, bakit alam nila yung mga secrets na yan. So kagulo-gulo ngayon sila dito, pero sa kabilang banda ay dito naman kay Akainu ay galit na nga etong mama na to, sabi na nga dyan talaga naman etong si Dr. Vegapunk balak niya pa talaga na sabihin lahat, ipaliwanag lahat, sabi ng ganyan. At then ay pagkatapos nga nito ay talo naman dito yan sa side neto ni York. So dito nagugulat etong si York at ang sabi niya nga dyan na paano nalaman ni Dr. Vegapunk na ninakaw niya yung fragments ni Mother Flame. Tinurn off na nga raw yung memory synchronization nila. So dito na pagtanto ni York na ibig sabihin etong si Dr. Vegapunk noon pa man din talagang alam niya na yung mangyayari o yung nangyayari. Kaya baka yan daw yung dahilan kaya tinago ni Dr. Vegapunk yung Denden Mushi. At so ay dito na na-realize ngayon ni York kung saan tinatago ni Dr. Vegapunk yung Denden Mushi na nagbo-broadcast sa kanya. At dito na nga kinontak dali-dali New York etong mga 5 elders, sabi na nga dyan na makinig itong mga 5 elders kasi alam niya na kung saan nakatago yung Denden Mushi na nagbo-broadcast dito kay Dr. Vegapunk. At nandoon yun dito sa may Fabrio Face at binabantayan yan ng Iron Giant ngayon, sabi niyang ganyan. So matindi ang tagapagbantay ng broadcasting na Denden Mushi nga nito nila Dr. Vegapunk, ito pang si Iron Giant. But then ay after nga nito ay talon na dito yan sa may Sabaody. At dito naman yan sa may bar na nga ni Shaki. At makikita nga dito etong si Rayleigh na wala na, bagsak na siya, nakainom na. Sabi niya nga dyan na matanda na nga siya. At pati si Dr. Vegapunk matanda na rin. Kaya nga kung pwede ay wag na nga lang sanang i-reveal pa ni Dr. Vegapunk yung mga secrets na nangyari nga o patungkol dun sa Void Century at pabayaan na lang yan sa mga youngster. So ibigay na lang daw sa mga batang pirata yung thrill sa paghahanap ng katotohanan about sa nangyari nung sa nakalipas. At ang huling mga salita nga dito ni Rayleigh, tama ba ako Roger? Sabi niyang ganyan. At yun ay pagkatapos nito is yan guys, so hanggang dito lang itong full chapter natin. Pero yun, mabalikan ko lang muna saglit. Ito nga yung sa may Iron Giant na nga na to, sa saan ba yun? So ito, so dito alam ko minanghula sa inyo nito yung sa previous na upload natin. Sabi niya na si Denden Mushi ay dito tinago yan ni Dr. Vegapunk sa loob mismo ni Iron Giant. So matindi, so muntik nang tumama, nakalimutan ko lang kung
sino sa inyo yung nakahula niyan. Pero yun, ay very good sa'yo tol kung sino ka man. At ayan, ay kung meron kayong mga analysis patungkol dito kay chapter 1116 ay pwede nyo i-share yan dyan sa may comment section. At ayun, ay kapag may napili tayong mga malupit-lupit na analysis dyan, ay isasama natin yan sa next na video natin. So yun lang naman at ulit guys, ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.